Mga bilang Kapitulo 11. Nagreklamo ang bayan. At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon, at nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit, at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila, at sinupok ang kahulahulihang bahagi ng kampamento. At ang bayan ay humibik kay Moises, at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Tabera, sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. Ang pagreklamo ng Israel hinggil sa pagkain. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman, at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, "Sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Ating naaalaala ang isda, na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino, at ang mga maylon, at ang mga puwero, at ang mga sibuyas, at ang bawang. Ngunit ngayoy ang ating kaluluwa ay natutuyo, walang kaano-ano man, sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. At ang mana ay gaya ng butil ng kolantro, at ang kulay ni yaon ay gaya ng kulay ng belyo. Ang bayan ay dumadaan sa palibot, at pinupulot yaon, at kanilang ginigiling sa mga hilingan, o kanilang dinidikdik sa mga lusong, at kanilang niluluto sa mga palyok, at ginagawa nilang munting tinapay at ang lasa ay gaya ng lasa ng bagong langis. At pagka ang hamog ay nahuhulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nahuhulog. Pagreklamo ni Moises tungkol sa mga tao. At narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kani-kanyang sangbahayan, na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tolda, at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam, at sumama ang loob ni Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, na iyong iniatang sa akin ang pasan ng buong bayang ito? Akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, kandanggan mo sila sa iyong kandanggan, na gaya ng nag-aalagang magulang na kinakandong ang kanyang batang pasusuhin, sa lupain na iyong isinumpa sa kanilang mga magulang? Saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito? Sapagkat sila'y umiyak sa akin, na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain." Reklamo ni Moises tungkol sa kanyang buhay. Hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat totoong mabigat sa akin. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito ay patayin mo na ako, ipinamamanhik ko sa iyo, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at huwag ko nang makita ang aking kahirapan. Ang Diyos ay nagkakaloob kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pisanin mo sa akin ang 7 lalaki sa mga matanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman na mga matanda sa bayan at mga nangungulo sa kanila, at dalhin mo sa tabernakulo ng kapisanan, upang sila'y makatayo roon na kasama mo. At ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon, at ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo at aking isasalin sa kanila, at kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo, upang huwag mong dalhing mag-isa. At sabihin mo sa bayan, magpakabanal kayo, para sa kinabukasan, at kayo'y magsisikain ng karne, sapagkat kayo'y nagsisiiyak sa pakinig ng Panginoon, na sinasabi, sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? Sapagkat maigi kahit nang nasa Ehipto, dahil dito bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Hindi ninyo kakaning 1 araw, ni 2 araw, ni 5 araw, ni 10 araw, ni 20 araw. Kundi 1 buong buwan, hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong, at inyong kasuyaan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo, at kayo'y umiyak sa harap niya, na nagsasabi, bakit kami nakaalis sa Ehipto? At sinabi ni Moises, ang bayan na kinaroroonan ko, ay 600,000 katao na nakatayo, at iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong buwan. Papatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan, upang magkasya sa kanila? O ang lahat ng isda sa dagat at titipunin sa kanila upang magkasya sa kanila? At sinabi ng Panginoon kay Moises, umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Ngayoy makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. At si Moises ay lumabas, at isinaysay sa bayan ang mga salita ng Panginoon, at siya'y nagpisan ng 7 lalaki sa mga matanda sa bayan at kanyang pinatayo sa palibot ng tolda. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap,
at nagsalita sa kanya, at kumuha sa espiritong sumasa kaniya at isinalin sa 7 pangmatanda, at nangyari, na nang sumaka nila ang espirito, ay nanganghula, ngunit hindi na sila umulit. Ngunit naiwan ang 2 lalaki sa kampamento, na ang pangalan ng isa ay Eldad, at ang pangalan ng isa ay Medad, at ang espirito ay sumasa kanila, at sila'y kabilang sa nanggasulat, ngunit hindi nagsilabas sa tolda, at sila'y nanghula sa kampamento. At tumakbo ang isang binata, at isinaysay kay Moises, at sinabi, si Eldad at si Medad ay nanghuhula sa kampamento. At si Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na isa sa kanyang mga piling lalaki, ay sumagot at nagsabi, Panginoon kong Moises, pagbawalan mo sila. At sinabi ni Moises sa kanya, ikaw ba'y may paninibugho sa akin? Ibigin nawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na isa kanila ng Panginoon ang kanyang espiritu. At naparoon si Moises sa kampamento, siya at ang mga matanda sa Israel. Nagkakaloob ang Diyos ng mga pugo. At lumabas ang isang hangin galing sa Panginoon, at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat, at pinalapag sa kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito, at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento, at nagsilipad na may 2 siko ang taas sa balat ng lupa. At ang bayan ay nanggikatindig ng buong araw na yaon at ng buong gabi, at ng buong ikalawang araw, at nagsipanghuli ng mga pugo, yaong kaunti ang napisan ay nakapisan ng 10 homer, at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Nagpapadala ang Diyos ng mga salot. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa, na hindi pa nila nangunguya ay nagningas laban sa bayan ang galit ng Panginoon at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di ko asa. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Kibroth Hattaavah, sapagkat doon inilibing nila ang bayang Sakam. Mula sa Kibroth Hattaavah ay naglakbay ang bayan na patungo sa Hazeroth, at sila'y tumira sa Hazeroth.